Magandang umaga po sa ating lahat. Tutuloy natin yung pag-aaral natin. At kung papansin ninyo mula dun sa 1 John chapter 4 verse 7 hanggang ngayon, ang tinatalakay nating topic ay patungkol sa God's love, pag-ibig. Tuloy-tuloy yan hanggang next Sunday. So, salamat sa Panginoon. Hanggang next Sunday na ako at mapag-rest na uli ako at si Pastor Norman naman ang mapapagod. Itutuloy niya yung buong John. Matatapos natin itong 1 John mga September 15. So, salamat sa biyaya ng Panginoon sa simbahang ito na matatapos natin yung 1 John ngayong taon. At pagkatas niyan, isusunod pa natin yung 2 John. Tapos yung 3 John. So sa 2026, tapos natin yung 1st, 2nd, at 3rd John. Kaya napaka-importante na huwag tayong mawawala. At para ma-capture natin ang mga mensahe ng Panginoon dito sa ating mga pag-aaral. Sa 1 John, kung maalala nyo umuli, nagsimula yung chapter 4 verse 7 dun sa mga teksto na nasabi sa atin, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loves is born of God and knows God. He that loves not knows not God, for God is love. Napaka-powerful nung katotohanan na ang Diyos natin ay pag-ibig. God is love. At yan, tutuloy lang natin ngayon. At sabihin ng iba, bakit parang pagdating sa pagiging Kristiyano, parang lugi yung Kristiyano. Kung gagamitin mo yung buhay mo, love, love, love. Eh yung nilalove mo naman, hindi ka love. Inaabuso ka pa. Parang lugi. No, hindi po. Lugi. Kasi ngayong araw, pag-aralan natin na maraming pagpapala. Maging kagaya ng ating Panginoong Hesus sa larangan ng pag-ibig. May mga pagpapala po tayo. At yan yung pag-aaralan natin ngayon. At masasabi natin salamat sa Diyos sapagkat ako'y naging mananampalataya. Ang buhay ko ngayon ay pinapatnubayan ng pag-ibig ng Diyos. Okay po ba doon? Basahin po natin yung 1 John chapter 4 verse 17. Ang title po ng Bible study natin, Pagpapala ng Pag-ibig. Sa 1 John chapter 4 verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Dakilang Diyos, ang dalangin namin ang iyong basbas sa pamamagitan ng Santong Espiritu sa iyong mga salita ngayong umaga. Pagpalain mong bawat isa sa amin na nakikinig at muli buhayin mo ang pag-ibig na nananalaytay sa aming puso, sa aming buhay nang kinilala namin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito maging pangunahin sa aming buhay, magkaroon ng kapanatagan ang bawat isa sa kaligtasan, mataboy ang anumang uri ng takot na maaring kinaharap namin sa mundong ibabaw at magtulak sa aming umibig sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. May tatlong pagpapala na dulot ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Napakahalaga. Sabing ganon ni Pablo, una, ay may kapanatagan tayo ng kaligtasan. Assurance of salvation. Pag nakita mong nananalaytay ang pag-ibig sa iyong buhay,
hindi ka kakaba-kaba na pagdating ng panahon na paghuhukom, na ikaw ay palayasin ng Diyos. Sino ka? Who are you? Hindi. Kilala ka ng Diyos. At etong pag-ibig na to, pag nakikita natin at nararanasan natin sa ating buhay, alam natin na hindi galing sa atin to. Ito'y galing sa Diyos. Kasi yung matnubay ng pag-ibig na sinasabi dito, hindi to yung self-love. Malayo ito sa self-love. Katunayan, this is not a self-centered love, but a cross-centered love. Nakasentro ang pag-ibig na to doon sa krus. Nung pinakita ng Diyos Ama ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, nung sinugo niya yung kanyang bugtong na anak, si Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas, at doon sa krus sa Kalbaryo, pinagkaloob ng Panginoon ang kanyang buhay, sinakripisyo niya ang kanyang buhay, para nang sa ganon, tayo na mananampalataya sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Karoon tayo ng kapanatagan ng kaligtasan sa atin. Alam kong kagaya ko, kayo din ay naniniwala na may langit. Oo. At may impyerno. Yan yung final destination ng tao eh. At kaya tayo naniniwala ako nasa church. Kasi dito tayo nagkakaroon ng pangunawa sa kaligtasan na ino-offer ng Panginoon. At dito sinasabi sa atin ng talata na yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos sa ating buhay, ito'y magiging patotoo, magiging kapanatagan natin that we have the assurance of salvation. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi theory lang o salita lang. Ito'y binigyan niya ng patotoo dun nga sa krus ng Kalbaryo. Kaya, sabing ganun, pangalawa, hindi na tayo matatakot sa ating buhay. Although maraming nakakatakot talaga sa mga sitwasyon ngayon. Pero ang buhay natin ay hindi na magiging markado ng takot dito sa lupa, lalong higit markado ng takot pag tayo ay pumanaw sa lupa at harap tayo sa Diyos na manlilikha. Kasi meron tayong kaligtasan. At sabing ganun din sa talata, kung i-recap ko lang yung binasa ko, nasabi din sa atin na yan ding pag-ibig na yan ang mag-uudyok sa atin para mahalin natin yung katabi natin. Tignan mo yung katabi mo. Love, love, love. Mahalin mo yan. Mahalin natin yung kapwa natin. Diba? Noong panahon na sinulat ni Janito, may tatlong problema yung simbahan. May mga maling turo, no? May mga mananampalataya na umaalis sa simbahan dahil sa maling turo o dahil sa anumang dahilan, at meron ding mga nagdududa na sa kanilang pananampalataya. So ito yung sitwasyon nung panahon na yon. Pero sa 1 John, makikita natin paulit-ulit ang tema ni John sa kanyang pagsusulat, bigyan ng kasiguraduhan ng mananampalataya na kayo ay may kaligtasan. No? May kaligtasan kayo. At dito, kung i-recap ko yung mga narinig nyo na at napag-aralan na natin, para magkaroon tayo ng kasiguraduhan, parang may tatlong test na binibigay sa atin ang Diyos. No? At pag ang sagot mo dito sa test na to, ay yes, yes, yes. Ibig sabihin, kahit hindi sabihin ni pastor mo, kahit hindi sabihin ng asawa mo, kahit hindi sabihin ng sino mang tao na nakakilala sa iyo, ikaw sa iyong sarili ay may kapanatagan ka. May assurance ka na ikaw ay
ligtas. Una, yung tinatawag na pagsubok dun sa aral. Ano bang tinanggap mong aral tungkol kay Kristo? No? Tinanggap mo na si Kristo ay anak ng Diyos. At siya nga yung nagbayad ng ating mga kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo. Yung tinatawag na sa salitang English ay doctrinal test. Pagsubok, pagsagot mo, paano ba kilala si Kristo? Baka ang pagkakilala mo kay Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Hindi pasado yon. Kailangan makilala mo si Kristo bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Inubad niya ang kanyang pagiging Diyos, sinakripisyo niya ang kanyang buhay, inalay niya pagbayaran yung kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan. Kaya yung tamang aral patungkol kay Kristo. Pangalawa, yung tinatawag na moral test o yung pagsubok na tanong mo, isagot mo sa sarili mo, na ako ba ay sumusunod sa Diyos? Am I being obedient to God? Ba? Kasi madaling magsabi na ikaw ay Kristiyano, pero kung ang puso mo naman ay malayo sa pagsunod sa Panginoon. Sabi nga ni John, obeying the commandments of God is not grievous. Hindi mabigat sa iyo ang sumunod. Although talagang mahirap sa may mga pagkakataon, pero hindi mahirap sa iyo na sumunod sa Diyos. In your heart, you want to follow God. Gusto mo magpasakop sa Diyos, sumunod sa Kanya. Yan yung tibok ng puso mo eh. At kung may mga pagkakataon na nagkamali ka, ikaw mismo ay naiiyak sa pagkakamali mo. Hindi ka na yung tao naman na medyo wala sa reality check na akala mo perfecto ka. Hindi ka naging ganun at walang taong naging perfecto. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero sa iyong puso, hindi kagalakan ang nangyari sa buhay mo nung nagkamali ka. Ito'y kalungkutan. Alam mong pinatawad ka ng Lord. At masasabi mo na sa life natin ay patuloy kang sumusunod sa Panginoon. Ang pangatlong test, yung tinatawag na social test, ayan yung topic natin ngayon. Umiibig ka sa kapwa, mahal mo yung kapwa mo. Mga kapatid, imposible na naging Kristiyano ka, mananampalataya ka, na wala kang pag-ibig sa puso. Imposibleng mangyari yan. Noong nakaraan, sinabi na nga natin, ang Diyos, pinagkalooban tayo ng Espiritu. Hindi natural sa atin yung maging cross-centered yung pag-ibig natin sa ating puso. Kasi mas malamang sa atin, inuna natin yung sarili natin. Normal naman yun eh. Yun yung natutunan natin eh. Kaya nga sinasabi natin yung pag-ibig na tinuturo sa atin ng Lord, this is agape love. This is yung may kasamang sakripisyo, may kasamang yung pagmamahal na walang kondisyon, unconditional, parang yung ginawa ng Lord sa atin. Hindi naman sinabi sa atin ng Lord, dapat perfecto ka na bago kita patawarin sa iyong mga kasalanan. We come as we are. And by God's grace, inabot niya tayo. No? Walang kondisyon ang Lord sa atin. Manampalataya tayo sa Kanya. Pero hindi niya tayo pipilipitin muna ang kamay para sabihin, talikuran mo muna yung mga Koreanong yan. Ang mahal ng ticket ng concert na yan, hindi naman ganun eh. As we are, di ba? Hindi ko alam magkano ang presyo ha. 25. Oh, kita mo, nakatayo pa. Nakatayo daw. Sabi ni Pastor, hindi ko alam. Hindi, pero ganito, di ba, may mga frailties tayo eh. May mga problema tayo, di ba? May mga
May mga iba't ibang mga kalooban tayo. Pero as we are, we come to God and parang kilala pa niya tayo eh. Diba? Parang si Pedro, nung sabi ni Pedro, ibang pagkilala niya sa sarili niya. Lord, sabi niya, takwil ka nila pero ako, I will never deny you. Sabi ni Lord sa kanya eh. Bago umilaok yung pato, yung manok, tatakwil mo ako eh. Yung mga ganun. Not once, not twice, but 3 times. Pero siguro shocking kay Pedro yun. Hindi ako ganyan. Diba sa atin, shocking din. Minsan pag in-expose ng Lord yung kung sino tayo sa harapan niya, shock tayo. Lord, nagawa ko yan. Iyak tayo sa Lord, sorry. And then we're changed. Diba? As we are, yan yung love na tinuturo ng Lord sa atin. It is not conditional. Ang pangatlo, yung love na to ng Lord sa atin, it is life-giving. Nung minahal tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay at buhay na ganap. Binago tayo ng Lord hindi para mapariwara ang buhay natin, mahirapan tayo. Kung hindi, masabi natin, kagaya ni David, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. At pag wala na dito, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. Ganun yung pag-ibig ng Lord. It is sacrificial, it is not conditioned, unconditional, it is life-giving. Kaya nga, ang Lord, yan yung binigay sa ating uri ng pagmamahal eh. Kaya nagmamanifest sa buhay natin yan. At pag nagmanifest sa buhay natin yan, kahit anong sabihin nila, you know that you are saved. You have the assurance of salvation. Amen ba doon? Hindi ginawa ng Lord yan. Hindi sinabi yan, kundi ang testimony na mismo ng Espiritu ng Diyos sa iyo yan. Kaya nga mga kapatid, sinasabi natin, at ito yung napakalaking mensahe ng 1 John. 1 John, sabi ko nga, babasahin mo, 50 times sinabi ng Lord yung word na love. Hindi mo pwedeng hiwalay ang isang mananampalataya sa pag-ibig. Ang buhay mo dapat ay may pag-ibig. At hindi ka lugi pag ganito ang ginawa mo. You will live a blessed life. Life na walang makapagbibigay sa iyo, tanging ang Diyos lang. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos na nananahan sa atin ay nagiging ganap. Kaya't may lakas ng loob tayo sa harap ng araw, pagdating ng araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y nakibahagi kay Kristo. No? Ang buhay natin ay refleksyon ng Kristo na pinanampalatayaan natin dito sa sanlibutan. Namubuhay tayo ng may pag-ibig, may katiyakan at kapayapaan. Kaya sabi dun sa verse, sa ganito nagiging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lakas ng loob sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, gayon din tayo sa sanlibutang ito. At yung pag-ibig na yan ang nagbigay sa atin ng assurance. Tandaan natin, ay pastor, wag niyo akong sisihin pag overtime ako ha. Kasi kanina, chinek ko yung oras na nagsalita ako. Halos 11:30 na. Paano ba yan? Sabi ko, paano ba yan? So, mag-overtime tayo ng konti. Dati nun, tumitigil ako agad-agad eh. Pero medyo magtatagal tayo ha. Konting mga 5 minutes or 10 minutes ang magiging dagdag natin ha. Okay lang sa inyo and 1 hour. So, ang sinasabi natin, pagdating ni Kristo dito, si Kristo ay babalik, hindi lang bilang tagapagligtas. Pagbalik ni Kristo dito, babalik siya bilang hukom. Sabi dun sa Acts, Gawa 17:31, sapagkat tinalaga ng Diyos ang isang araw na kanyang huhukuman ang sanlibutan sa pamamagitan ng isang taong itinalaga niya, si Kristo. Huhukuman tayo, lahat tayo. Dun sa John chapter 5 verse 28 to 29, sabi dito, ang mga patay ay muling bubuhayin
ang mga sumasampalataya at maging ang mga hindi sumasampalataya. Darating ang oras, lahat, no? Mabubuhay tayong muli at huhukuman. Sabi dun sa 2 Corinthians 5:10, ang mga sumasampalataya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang mga tumanggi kay Kristo ay haharap sa walang hanggang kaparusahan. Sabi yan sa Mateo 25 verse 46. So, pagdating ng ganitong mga panahon at tayo ay haharap muli sa Diyos, para bang nag-aaral tayo, may finals, may exam. Pagharap natin dun sa exam, kung tayo'y nag-aral mabuti, ay hindi tayo kakabahan dun sa exam. Kasi nag-aral tayo eh. Alam natin sumagot. Magiging magna cum laude tayo kagaya ni Bernice. Dahil alam natin yung sagot. Pero kung di tayo nag-aral, baka pawis na tayo. Baka yung panyo natin ay nabasa na sa kakapunas ng pawis kasi hindi tayo nag-aral. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Tayo nananampalataya na pinatutuhanan yung ating pananampalataya, nagpakita ng bunga ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal natin, no? Pagmamahal ni Kristo na nakita sa ating buhay. Mga kapatid, pagdating ng araw na yon, hindi tayo kakabahan. Meron tayong assurance of salvation. Panatag tayo. Hindi ito gawa natin, kundi ang kaluwalhatian ay sa Diyos pa rin. This is the work of God. Amen ba doon? Pangalawa na pabor para sa atin, yung pag-ibig na ganap ay magpapalayas ng takot. Ang takot ay kaugnay niya ng parusa. Ngunit ang pag-ibig ay nagdadala ng kalayaan at kapayapaan. Walang takot sa pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan. Hindi pangamba, hindi takot. Ang sakdal na pag-ibig, ganap na pag-ibig ng Diyos na pinakita ni Kristo dun sa krus, nag-aalis to ng pangamba natin na mapaparusahan pa tayo. Alam natin na pinagbayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan dun sa krus. Maraming bagay na nakakatakot para sa atin. Halimbawa, takot siyempre tayo na magkasakit. Takot din tayo na mamatay. Diba? Kaya nga ako, pag kami nararamdaman ako, love agad eh. Hindi, love test. Love test agad. Tignan ko kung anong problema sa dugo ko. Ganun, pagka nung last love test ko, tinakot pa ako ng doktor. Lalo kung sabi ko, dapat matakot ako doon sinabi ng doktor eh. Tapos yung kidney function ko, sabi ng doktor, kita mo, yung kidney function mo, 63% na lang. Ang borderline nun, 60. Malapit-lapit na, konti na lang. 3% na lang. Pero pag alis ko doon sa clinic, sabi ko, may kalalagyan naman ako in case na dumating na yung Panginoon sa buhay ko. Hindi ako dapat matakot. Nakakatakot ang panahon, di mo alam, biglang lumilindol. Tatabunan ka na lang bigla. Nandun ka sa Baguio, nagre-relax sana, pero hindi ka nakapag-relax ngayon. Binagyo ka inilindol ka eh. Tapos, habang nililindol ka, dumating yung malakas na bagyo, yung hangin. Talagang sa mundo. Sasabihin mo, sino pa ang safe? Sino pa ang ligtas? Pero alam nyo, miski sa mga ganitong pangyayari, ang Diyos, bigyan tayo ng tapang. Hindi takot. Ipapayapa ng Diyos yung ating mga kalooban.
hindi tayo magiging matakutin. Pwede nating mapagtagumpayan yung depression, yung pag-iisip ng mga sobrang kalungkutan, naapektuhan na tayo na parang hopeless yung buhay natin. Pagtatagumpayan natin yan. Alam niyo sabi ng Lord dun sa Mark chapter 10, 29 to 30, walang sino man na tumanggap ng ebanghelyo na hindi niya pagpapalain sa buhay ngayon. At pagkatapos ay buhay na walang hanggan. Para din yan dun sa sinabi ko kanina in Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Baliktad sa tao ng sanlibutan. Ang mga tao sa sanlibutan, habol ng biyaya. Habol ng grasya. Ang nakamit, disgrasya pa. Pero tayo, sinasabi, dahil mananampalataya tayo ng Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanya, ang umahabol sa atin ay ang grasya at ang habag ng Diyos. Kaya, siyempre, nakakatakot din yung buhay ngayon. Parang yung ekonomiya, malungkot. Ang daming krimen, di ba? Parang ganun. Isipin mo, safe pa ba kami? We are in God's hand. We're safe because we're in God's hand. Di ba? Nalala ko nung killer quake nung 1990, kung maalala niyo yun. Yung bumaksak yung hayat sa bag. 91 ba yun o 90? 90. July yun. Ngayon. 1990, killer quake. Naalala ko yung kasi noong time na yun, si Sen buntis. 7 months na siya. Kay Jet. Nasa 6th floor siya. Nung lumilindol yun, yung mga lahat ng kasalubong ko, pababa, ako yung paakyat, inaakyat ko si Sen eh. Sabi ko, iniintay ako ni Sen. Dahil, tapos nag-brown out, nagdilim lahat. Doon kami nag-office noon sa Arligue, doon sa Presidential Management Staff. Ang lakas ng lindol. Killer quake nga, yung hayat nga bumaksak eh. Pero pagkatapos ng lahat ng yun, kasalubong mo, mga nagdadasal, umiiyak, nagro-rosaryo, iba, ang daming tumatawag sa Diyos. Talagang yun ang nakakasalubong mo. Pero makikita mo sa biyaya ng Diyos, kahit pala dumanas tayo ng mga ganitong mga event na nakakatakot sa buhay natin, kaya pala nating mag-survive. Kaya pala nating magtagumpay. Di ba lahat naman tayo, karanas ng bagay na umiyak tayo, etc. Pero doon natin makikita na ang Espiritu ng Diyos na nagdala sa ating umibig sa buhay natin, pangunahan tayo ng pag-ibig ng Diyos, tumutulong din sa ating mapagtagumpayan natin lahat ng takot. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulok sa atin, magtiwala sa atin, sa Kanya, sa lahat ng oras, kasama ng oras ng pangamba. Hindi natin alam kung ano mangyayari next week. May hearing na naman. Impeachment na naman. May kaguluhan na naman. Takutan yung mga senador. Hindi natin alam kung saan napupulhutin yung bayan natin. Paano yung... But we are praying. Isang araw makita pa rin natin yung mga anak natin. Yan, sina Carly, sina Luis, na lumalaki at pinagpapala ng Lord. Ha? Si Olin, siyempre. Hindi ko kakalimutan, sabi ni Sen. Di ba, may pag-asa pa rin tayo. We have a future. Maaring yung mga dalagat binata dito, isang araw magkapamilya din sila and life will go on. Kahit ganito yung nangyari. Hindi tayo madidepress. We will not lose hope. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yung pangatlo, yung sinasabi, ang pag-ibig na nagsimula sa Diyos, magtutulak sa atin yan para umibig ng kapwa. Ganyang ka-powerful yung God's love eh. Hindi naman tayo magkakamag-anak,
Hindi ko naman kayo kadugo. Pero kaninang umaga, alam nyo, nagising ako, 3 o'clock. Pinag-pray ko kayo. Di ba? Ang sarap mag-pray sa mga taong mahal mo eh. And I prayed for you. Tapos pag may naalala akong mga sitwasyon sa buhay na ina-address, kasama ko sa prayer yon. I prayed for you. Sabihin hindi ka naman, bakit ganun? Hindi mo maintindihan yan eh. Kasi it's the love of God that compels us to love one another. Kayo, naniniwala ako, nagpipray nyo rin ako. Pastor Norman, naniniwala ako, pinagpipray nyo rin siya. Diba? Siya nagpipray sa atin. Ano? Bakit ganito? Because it is the love of God that compels us. Imposible maging Kristiyano without the love of God. Napaka-imposible niyan. Yung, halimbawa, kagaya sa loob ng pamilya, kung magiging practical tayo, di ba, ang daming problema, minsan pinansyal na usapin. Problema yan. O, pagkabata pa yung pamilya, yung pag-aalaga sa anak. Minsan sa loob ng bahay, yung gawaing bahay, yung trabaho, paano hatiin, yung isa pagod, yung isa tulog-tulog lang. Di ba nakakainis? Sabihin ito, tulog-tulog lang ako, pagod na, pawis na, etc. Di ba? Yung mga ganyan, alam ba, sa komunikasyon na lang, minsan magkaiba talaga kayo ng pamilyang pinaglakihan. Ngayon, magkaiba, may mga miscommunication problem. Magkakaiba ng ugali o pananaw, oras at atensyon. Minsan, nakidamay pa yung mga kamag-anak. Di ba, nagkakaproblema? Pero, pwedeng mangyari ng mag-asawa, laging mag-away eh. Pero pwede rin mangyari na mag-asawa na Kristiyano, may pag-ibig ni Kristo sa kanilang buhay, masusurvive nila yung ganitong mga struggle. Kahapon lang kung magkikwento ako ng konti. Nagluto ako ng sinigang. Yung sinigang na kasim, pork. Tapos nung kalagitnaan ng pagluluto ko, kailangan may gawin ako, so lalabas ako. Tinawag ko si Sen, nagba-Bible study yan. Sipag magbasa yan ng Bible Sen, lalabas muna ako at tignan mo yung niluluto ko sa baba. Kasi mga 12 o'clock dapat. Tapos na yun Abay din pagbaba ni Sen, ang unang ginawa niya. Kinirito sa isa agad, bakit nilagay mo na agad yung sinigang mix? Sa isip-isip ko lang, yan ang style ko, yan ang gusto ko Bakit marunong ka pa? Kasi feeling ko, kailangan lutuin ko yung sinigang mix kasi may gabi doon na maliit. With gabi na kanagay. Di syempre, parang, eto naman, mga kapatid, normal yung feelings ba natin? Hindi tayo abnormal pag na-offend tayo, di ba? Sabi ko, naman, ang daming pwedeng pansinin, yung nireklamo ka kaagad, inimbestigahan mo agad yung etc. Di, ganun, maring maliit na bagay yun Pero alam nyo ba, nung tanghali, sabay kaming kumain. Masaya kaming kumakain. Sabi ko sa kanya, sabi mo, pag nilagay yan, hindi dalambot yung baboy. Sabi ko, ito halos durog na nga yung baboy Nasobrahan ng luto Pwede nating palakihin yung malilit na bagay Pero pwede naman nating pagtakpan ng pag-ibig ng Diyos kahit yung malalaking bagay We must have love, yung pag-ibig ang magpatuloy sa ating tahanan. We're Christians. At bawat isa sa atin, willing tayong magsakripisyo. Okay? Willing tayong walang kondisyon magmahal. Willing tayo na magmahal na makabubuti sa kapwa. We want the best for everybody. Sa simbahan, pwede rin tayo magka-problema. Pinaka-effective na solution dyan, yung love ng Lord pa rin. Sa personal na buhay, ganyan din. Pwede tayong magka-problema. Pero ang assurance sa atin ng Word of God, yung pag-ibig,
kapag ito ang nalaytay sa ating buhay. Hindi yung self-love, kundi God's love, agape love, love that is cross-centered, will do good in life. Amen? Hindi tayo matatakot. Umarap sa Diyos sa panahon ng paghuhukom. Hindi tayo matatakot sa buhay natin ngayon na ang daming problema at masalimot. Ayan, salamat po. Masalimuot. Yun. Masalimuot. Magulo ang buhay. Buti na lang mananampalataya tayo. Buti na lang may Kristo tayo sa ating puso. Buti na lang kahit galit ang mundo, may udyok sa ating buhay na magmahal tayo ng totoo. Pasalamat tayo sa Diyos. Dakilang Diyos. Ang aming puso ay taos sa aming pasasalamat sa iyo. God is love. And everyone that loves knows God is born of God. Salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. We pray for one another that you would continue to bless every one of us, each one of us, and that you keep your love to abound more and more in our lives. In Jesus' name we pray. Amen.